Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper at nandito tayo ngayon sa actual remapping session. So specifically dito sa lugar sa Surigao del Norte, Mindanao area buddies. Then itong area na ito ay pagmamayari ng ating kaibigan, si Tatay. No? 1964 patay, no? Dito na siya. Then alam na alam niya ang mga pangyayari dito. Then, bago tayo magpatuloy, di ba sabi ko, bago tayo mag-remap, ang tanong, bakit i-remap mo ang area? Okay, ganito yung buddies. I-remap natin dahil may mapa yan. Okay, paano natin masabi na may mapa? Ito. Sa history, may pumupunta dito na mga Japanese and Korean personnel na nag-survey sa area dito sa Surigao del Norte at mismo sa area na ito, sa lupain ni Tatay. Anong dala? Siyempre, may dalang mapa at may mga residente pa dito na pinasama para hanapin ang mga lumang puno. Ngayon, alam ni Tatay saan mga lumang puno. Pero yung ibang mga Koreano, hindi nila alam dahil patay na tayo, no? Ang mga puno. Okay, so ngayon buddies, yun, nag-survey din. Sa bandang kaliwa ko, dyan, mataas na bundok, dyan ang flagpole. No, nawasak na, nakuha na. Ang giveaway. Okay? Then, nagstay ang mga Koreano for 2 days yata, no? 2 days, 2 araw, 2 gabi dito sa area na to. So, may ginagawa sila. Actually, may mga remarking na. Hindi na lang natin maipapakita dahil medyo, ano ang area, no? Mabato. So, yun ang history buddies. So, ngayon, nag-invite sila sa team natin, sa Team Sniper 8121, para ma-remap ang area. Sa ngayon buddies, we are very happy kasi we have remapped the area, then may nakikita kaming scattered and multiple deposit. So, 10. So, yan na, no? Minimum pag Japanese Treasure Burial Layout, nasa 8 yan, no? Pero pag Japon na, Japanese and Koreans, 10 yan palagi, or more than pa. Yan. So, nakalibing sila, nakabaon ng maraming items dito dahil nga masukal to na area. Diyan din sa left side ang malaking sapa. So, ibig sabihin, may source ng tubig during their occupation here and during their encampment. Tandaan natin, pag may flagpole, may encampment. Itong nilingkuran ko buddies, nilingkuran, ano sa Tagalog yan, inuupuan. Isa itong replica ng flagpole. Hindi ito simento pero bato. Pakita ko muna. Ito. Bato ito na pinurmang flagpole. Yan, makinis talaga yan. Makinis. Yan. Ayan. Parang diamond type lang top, pero flagpole ang ano nito, ang itsura, no? Pag may butas to dito, malalagyan ng yung pole. Pero wala siyang butas, ano lang siya, yan. Pinatayo lang, parang muhon, pero base ng flagpole. Kasi pag may butas, may laman sa ilalim. Pag wala, replica lang on fulcrum point natin para sa alignment, okay? So, yun na, no? Ito ang pinaka fulcrum point natin sa ipapakita ko ngayon na remapping na may 357 Treasure Burial Layout or 357 pattern. Ibig sabihin, may deposito sa east at may deposito sa west. So, ang fulcrum point ay nasa gitna. So, 357 pattern. Okay. So, nagpapasalamat kami, no? Sa panahon ngayon, kahit maulan, no? Ulan-ulan. Padayon pa yapon. Nakapatuloy at natatapos din ang ating remapping. Ang time na, 4 o'clock na. Kaya naka-vlog pa kami kasi tapos na namin na remap ang buong area na to. Salamat kayo, Team Katamura. So ngayon, magpapasalamat kami sa team na nag-invite sa atin. So ito yung mga pogi natin at saka malakas na mga explorers. Ang Team Kutamura. Bansay Team Kutamura! Bansay! Okay. Thank you. Arigatou gozaimasu. Okay. Salamat. At maraming salamat. Okay. So bago tayo magpatuloy buddies, shout out muna, no? Kasi marami tayong mga kaibigan na gustong magpa-shout out. So yun na, no? Shout out kay Brother Chris Tan, no? Brother Chris Tan from Gindulman, Bohol. Kumusta ka dyan, brother? At sa mga katropa natin dyan sa Bohol. Sa Team Yamaha, kay Brother Edward
from Bohol pa rin, no? Sa sooner, papasyalan natin yung Bohol na yan. Okay, kumusta dyan, Brother Edward sa Team Yamaha, no? Nag-ingon ka nga, lami daw ang durian diri sa Bukidnon. Lami gyud. Sa diha sa Visayas wala kayo durian, pero daghan diri sa Mindanao. Okay? Shout out kay Sir Eddie Puseng. Kumusta sir diyan sa Cavite? So hopefully by God's grace see you sooner diyan, no? Sa Luzon area, no? Kay Brother Sir Eddie Puseng. Okay. Remap din yan natin. Then Sooner. shout out sa Team Good Boy, Club. no? Team Good Boy Club. Kay ang team leader nila si Bro Anthony. Bro Anthony. Salamat. Maraming salamat bro, no? Sa blessings. Then hopefully mag-success ang inyong operation dyan sa Malaysia. Sa Pilipinas, Malaysia. Diyan sa Malaysia. Kumusta mga katropa natin sa Malaysia? Pati yung taga Indonesia, no? May mga tropa tayo sa Indonesia na nag-operation din, no? Hindi lang sa Pilipinas ang Golden Lily operation. Dumaan sila sa Indonesia, Malaysia, then may mga deposito din doon. Okay. Okay, so shout out sa kay Sir Fel, no? Team Red Ido. Team Red Ido. Salamat. Red Ido Foundation. Mabuhay ang foundation natin, Sir Fel, no? Red Ido Foundation. Then shout out Team Tunggang, no? Kay Kuya, kay Ate, sa mga tropa natin diyan sa Malitbog. Uncle Sal. Okay. Salamat. Team Tunggang. Team Jaguar. Okay? Kumusta kayo diyan, bro? No? Sa operation. Ingat palagi. And good luck. Team Paningkamot versus Paninguha na recently na-check natin ang Salamat. bunker operation nila. Bro, ingat kayo diyan, no? Yung sinasabi ko na mga dig site, yan, trabahuin nyo pag may free time. Kasi Team Choco. Salamat. nag-focus kayo sa bunker ngayon. Team Choco, kumusta? Sa Davao. Okay? Then, Team Blasting. Okay. Ingat palagi. Brother Richard. Team Babyface. Sir, kumusta dyan? Nandiyan po natin. Okay. Team Katamis. Shout out. Okay. Team Katamis. Red Phantom, kumusta? Okay, Team Kinayahan Foundation. Salamat. Salamat. Okay, Panghingoog. Foundation natin sa Hingoog. Okay, Team Apollo Pro X. Kumusta bro? See you soon. See you soon. Salamat bro. Sa lugar nila sa Misamis, Misamis Occidental. Occidental. So, see you sooner, no? Hopefully marimap natin ang area. So, yun lang bali sa mga shoutout natin din kay Utol Anthony, Anton, Raboy, Anchita. Shoutout kay Sir Joy, kay Kuya David, then kay Buddy Milnar, then sa lahat ng mga tropa natin from Luzon, Visayas, Mindanao, Motol Kibso, Takida. So shout out. Paring Rex, team sa to. Kumusta dyan? Okay. Happy birthday, Chris Sniper. Thank you so much. Then once again, Bansai Team Kutamura. Bansai! Hey! Belated happy birthday, sir. Ay, thank you, thank you. Maraming salamat sa nag-greet ng birthday ko last November 1. Wow. All Saints Day. Thank you so much sa mga kapatid ko, sa mga relatives ko, sa mga kumpare, kumari, sa lahat ng mga bigay ng greetings and birthday wishes. Thank you so much. I love you all, buddies. Okay? So, ngayon, ipapakita na natin ang ating remapping. So, itong tinatayuan, inupuan ko kanina, itong tinatawag natin na post marker o flagpole replica ng flagpole marker. Okay? So, sa front dyan, pakita natin ang S direction. Yan. Black Tiger, salamat. Okay. Yan. Si Black Tiger andun sa car natin, naghihintay. Si Black Phantom ang ating videographer ngayon. Okay. 90 est. Dito tatama. Okay. So ito buddies, yan. Nababasag to eh. Magkatabi to. Flat ito siya. Kaya ginawa nating ritual spot ngayon. Ito siya. Yan. Tingnan natin. Yan. Animal marker to. May mata, then may bibig. Okay? So ito yung primary spot ng deposit natin sa est. Okay. So ito mismo ang inistikahan. Isa lang. Kasi mabato. So, siyempre, tinatawag natin ito na boulder blockage. So, kukunin to para makapenetrate tayo sa paghuhukay dito. May watcher na, may bantay na siya eh. Okay? So, yan. Okay. So, pabalik tayo sa west side. Yan. Diretso tayo doon. Ayan. Yan ang poste. Okay. Doon tayo. So, ang sukat pala dito ito. Hakbangin na lang natin. Kasi est ito eh. Isa, dalawa, tatlo, apat, 12 feet yan. From deposit to fulcrum point. Okay. Dito naman sa kabila, yan. Yun ang west side. Kakarin natin. Para maintindihan.
Kung mapapansin nyo buddies, may mga boulder blockage dito. Ibig sabihin kahit magbaha dyan, hindi ma-landslide ang lupa nito. So dito tayo diretso sa dig site. Bakit nagpakuhukay tayo dito? Kasi ito. Yan. Ito lang, dig site natin. So ito yung wall type natin. Sa taas. Yan. Wall type din sa kabila na ginawang ladder. Fixo dito, di ba? Ladder step yan. Ibig sabihin, top 1, 2, 3, down. Pag hukay na, ayan, lumabas itong pader. Sa kabila naman, ito buddies, oh. Yan. Nakapader din yan. So, pader in front, pader in front. Dito sa gitna ang target items natin. So, mayroon pa tayong lamisa dyan. Square type sa south side. Kasi norte dito, eh. Yes. No? So, yan. Standby point nila yan. Alignment na din yan. Papunta dito. So, pag tatayo ako dito, sa right side ko, andyan yung medyo lamesa na bato. Then, doon naman sa harap ko, andun ang flagpole base. Okay. So, ngayon, pag hukay nito, buddies, 5x5. 5x5, no? Lawak. Yan, lawak. Sandal. So, ngayon, ano mangyari? Tanggalin ito. Hindi muna natin pinatanggal para maintindihan nyo na may pader talaga siya. Ibig sabihin, boundary. So, kukunin to kasi pag hindi natin kunin to, magiging boulder trap ito pag palalim na natin. Dapat i-pull out. I-pull out din yan. At least na clearing. Hindi ito sa gitna, naglabasan ang lahat ng hidden trail markers. So, yung mga malaki, yan, galing pa rin yan, blockage yan dito. So, na-pull out na tropa natin sa Team Kutamura. Ayan na ang dig site. So, 2 feet na to, no? Okay. Mga 2 feet na, naglabasan ang marker. So, yan ang baris. Dapat itabi ang mga HTM. Kasi may mga indication yan. Itabi ang lupa. Okay. Doon tayo sa mga HTM. Una, itong tinatawag natin na inventory box marker. Box talaga. Pakisukat. Inventory marker. 8 kabila. 8. 8x8. No? Okay. 8. Yan. Baliktad yan, no? Box talaga yan. Formation yan. Yan. Itong mga code 5, buddy sa? Yan. Code 5 markers. Common. Common yun. Saan kami? Oh. Ito, yung mga makinis, ibig sabihin na yan, flat clearing indication. Okay. Yan pa, marami pa. Umulan na naman. Okay. Yung mga heart. Yan, kita lang heart. Puti na heart. Okay. Medyo brown. Okay. Ayan. So, mga heart yan, buddies. Importante yan. Kukuro marker. Meaning wealth under. So, ayan pa. Ito yung mga code 5. Yan. Okay. Parang pyramid din, no? Yan. Okay. Itong pinakamaganda, buddies. Ang tinatawag natin na inventory marker. Okay. Sabi ko kanina, ang flagpole doon, fulcrum point yun. So, walang laman siya. So, ito, flagpole ang formation din. Yan. Replica. So, itong sinasabi natin na kung anong makikita sa taas, makikita din na HTM sa ilalim. Yan siya. Yan. Parehas ng figure doon. Maliit lang to. Figure yan. Okay. Sana kukuha doon sa ating dig site. Okay. So, yun na. So, ibig sabihin ito, poste, no? O flagpole base. Underneath deposit. Nasa ilalim ang deposito. Tingnan nyo, flat na flat. Yan, no? 4 side talaga yan. Patindog. Marog natin. Gusto na lang. Okay. Ayan. Okay. Ulan na. So, ang kapal, importante buddies. Tingnan nyo, umulan ngayon. Dapat may black trapal tayo para kung mag-init at ulan ay yan, malakas ang ulan. Nakatrabaho pa rin tayo. Okay? So, thank you for watching. Then, pundok-pundok na rin tanan. Kung gusto magpa-survey, magpa-remapping ng area, direct lang kayo sa
contact number natin dyan sa YouTube channel. Okay? So ito si Black Phantom ang kontakin nyo. Okay. So ito buddies, ang katrupa natin dito, Black Phantom, yan. Kontakin nyo si Black Phantom. Then, tandaan pa lagi, basta tama ang dig site, maglabasan talaga yung mga hidden trail marker na code 5. Okay. Salamat! So once again, thank you for watching, and ito yung team natin sa Team Kutamura, Bansai Team Kutamura! Okay. Okay, good luck to the operation! Ganbati Kudasai! Bansai! Bansai! Bye!